Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon, susuriin natin ang paksang mga lihim na pagkain na nagpoprotekta sa iyong bato. May isang kasabihan akong narinig sa klinika na pinagsisihan ko ng sobra. Pinagsisihan ko dahil huli na. Pinagsisihan ko dahil kung nalaman lang matao ng mas maaga, kahit ilang taon lang, iba na sana ang lahat. Ang kasabihan ay, Doc, wala naman akong ginawang mali. Ang nagsabi nito ay isang 61 taong gulang na babae. Nakaupo siya sa harap ko, makadaop ang makamay sa hita, hindi umiyak ngunit nanginginig ang boses. Nakapatong ang resulta ang pagsusuri sa mesa sa pagitan namin. Ang kanyang EGFO score ay 53 na lang. Ang kanyang bato ay nasa stage 3 ng chronic kidney disease. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, magang natutulog, magang gumigising, at mas maraming gulay ang kinakain kaysa karne. Ginawa niya ang halos lahat ngang sinasabing mabuti para sa kalusugan. Ngunit ang kanyang bato ay nawalan ng bahagingang function, tahimik na walang anumang babala sa loob ngang maraming taon nang hindi niya nalalaman. Napapansin lang niya ang pagod sa hapon, bahagyang pamamaga ng paa sa pagtatapos ng araw, at hindi malalim na tulog. Akala niya ay normal lang iyon sa matatanda. Hindi siya nagpakonsulta sa bato dahil hindi naman masakit ang bato niya. Hindi siya nag-aalala dahil wala naman siyang ginawang mali. At iyan ang pinakapinagsisisihan ko tuwing nakakakita ako ng kaso tulad niya. Hindi iyan normal. Iyan ay ang bato na humihingi ng tulong sa isang wika na kakaunti ang nakakaintindi. Ang pinakapinagsisisihan ko habang nakatingin kay Aling Luz noon ay hindi ang pagkakaroon niyang sakit, kundi ang pagkakaroon niyang sakit na ganap na maiwasan kung nalaman niya lang ng mas maaga. Kung may nagsabi lang sana sa kanya ilang taon na ang nakakaraan na ang bato ay kailangang protektahan sa ibang paraan, hindi lang sa pamamagitan ng hindi pag-inom ngalak at hindi pagpupuyat, kundi kailangan din ng mas tiyak na mga bagay na makikita sa palengke. Nakakahalaga ang ilang piso na hindi niya naisip. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang mga bagay na iyon bago pa mahuli ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ang sakit sa bato na tahimik na mamamatay tao. Hindi ito kumatok, hindi ito nagbabala, dahan-dahan itong gumalaw, napakatahimik, at kapag napansin mo, nawalan ng bahagingang function na hindi na may babalik. Ang chronic kidney disease ay nakakaapekto ngayon sa humigit kumulang 10% ng populasyon sa buong mundo. Isa sa bawat 10 tao ang mayroon nito, at karamihan sa kanila ay hindi alam na mayroon sila. Normal silang nabubuhay, normal na kumakain tulad ni Aling Luz, hanggang sa bumaba ang function ng bato sa antas na hindi na ito kayang bawiin. Sasabihin ko sa inyo ang 10 pagkain na, pagkatapos ng 35 taon ng pagpapatingin sa klinika, naniniwala akong makakaprotekta sa iyong bato. Hindi ito teorya sa libro, ito ang nakita ko mismo sa klinika, sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik, at inirekomenda ko sa aking mga pasyente sa loob ng maraming taon. At bago tayo magsimula, isang mahalagang paalala. Kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang at hindi pa nasuri ang iyong creatinine o urea sa dugo, gawin mo kaagad. Halos ilang daang piso lang sa anumang klinika. Kung maagang matukoy, marami pa ang magagawa. Sige, magsimula na tayo. Ang una kong gustong banggitin ay langis ngang isda. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na pinag-aralan sa pagprotekta sa bato, at ang resulta ay napakapaniwalaan kaya kailangan kong ilagay ito sa numero 1 sa listahan ngayon. Ang langis ngang isda ay mayaman sa omega-3, partikular ang dalawang fatty acid na tinatawag na EPA at DHA. Ang dalawang ito ay may napakalakas na anti-inflammatory effect sa maliliit na daluyan ng dugo, at ang ating bato ay isang malaking network ng maliliit na daluyan ng dugo, daan-daang milyong glomeruli. Bawat glomerulus ay isang napakaliit na filter na pinapakain ng napakaliit na daluyan ng dugo. Kapag ang daluyan ng dugo na ito ay may talamak na pamamaga, sila ay tumitigas. Hindi maganda ang pagsala,
at unti-unting bumababa ang function ng bato. Ang omega-3 ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa daluyan ng dugo na iyon. Napakasimple nito, ngunit ang pinagsamang epekto sa paglipas ng panahon ay napakalaki. Noong 2023, inilathala ang British Medical Journal ang isang meta-analysis mula sa 19 na pag-aral sa 12 bansa na may halos 26,000 kalahok na sinusubaybayan sa loob ng mahigit 10 taon. Ipinakita nga resulta na ang taong may mataas na antas ng omega-3 mula sa seafood sa kanilang dugo ay may 8 hanggang 13% na mas mababang panganib ng chronic kidney disease. Ipinakita rin ngang biobank study na sinusubaybayan ang halos kalahating milyong tao sa na ang pagkain ng matabang isda 2 beses sa isang linggo o higit pa ay nagpapababa ngang panganib ng chronic kidney disease ngang hanggang 514% sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isda 2 beses sa isang linggo. Isipin ang bato bilang isang water filter. Kapag namamaga ang tubo at filter, nahaharangan ang daloy ng tubig, hindi malinis ang pagsala, at kalaunan ay nasisira ang filter. Nakakatulong ang omega-3 na panatilihing malinaw at malambot ang tubo na iyon. Ang tanige, bangus, tuna, sardinas, at dilis ay pawang magagandang pinakukunan ng omega-3. Ang tanigwe na binibili sa palengke, kinataang may luya at sili, o inihaw, ay perpekto ng may kanin. 2 beses sa isang linggo, walang kailangan ng anumang komplikadong paghahanda. Para sa mga hindi sanay kumain ng isda o ayaw sa lansa, ang fish oil capsules na binebenta sa botika ay isang alternatibo. Ngunit inirerekomenda ko pa ring unahin ang natural na isda dahil bukod sa omega-3, ang isda ay nagbibigay din mo protina, zinc, selenium, at vitamin D, mga bagay na sabay-sabay na kailangan mo bato at mo ating katawan. At isang maliit na tip para mabawasan ang lansa kapag niluluto ang isda. Ang sariwang luya at luyang dilaw ay hindi lang nagtatanggal ng lansa kundi mayroon ding magandang anti-inflammatory effect ilagay sa parehong lutuan ng isda. Kaya, ang isang pagkain na may inihaw na isda na may luya ay nagbibigay sa batong maraming mabubuting bagay ng sabay-sabay. Si Aling Luz, na binanggit ko kanina, pagkatapos kong payuhan, ay nagsimulang kumain ng tanige at tuna ng regular 2 beses sa isang linggo. Kasama ang iba pang bagay na sasabihin ko, pagkatapos ng 4 na buwan, ang kanyang EGFA ay tumaas mula 53 hanggang 58. Ang 5 puntos sa EGFA ay hindi maliit na numero. Sa bato na nasa stage 3, ang pagtaas ngang 5 puntos ay isang malinaw na senyales na ang bato ay natutulungan sa tamang paraan. Natuwa siya ng husto. Sinabi niya sa akin, "Dok, dati akala ko malansa ang isda, bihira kami magluto. Ngayon nagluluto na kami 2 beses sa isang linggo, nasanay na rin ang buong pamilya na ikinatuwa ko." Pangalawa sa listahan ay mansanas. Mukhang ordinaryo, ngunit ang mansanas ay may papel sa pagprotekta sa bato na kakaunti ang nakakapansin. Ang mansanas ay mayaman sa polyphenols, vitamina C, soluble fiber, at pectin. Ang pectin ay isang espesyal na uring fiber na nakatulong na limitahan ang pagsipsip ng kolesterol sa dugo na nagpapababang workload ng bato. Noong 2025, inilathalang research group ng Chung-Shan Medical University sa Taiwan sa journal Antioxidants na ang polyphenols mula sa mansanas ay may kakayahang makabuluhang bawasan ang indikator ngang maagang pinsala sa bato sa isang model ngang daga na may diabetic kidney disease. Partikular, nabawasan ang ratio ng bun sa creatinine at nabawasan ang albuminuria depende sa dosis. Ang albuminuria ay kapag nasira ang bato, nagsisimulang tumagas ang protein albumin sa ihi sa halip na manatili sa dugo. Ito ang pinakaunang babalangang pinsala sa bato at ang polyphenol sa mansanas ay nakakatulong na limitahan ang pagtagas na iyon.
Ang paraan ng pagkain ay napakahalaga, kainin ang buong balat. Inirekomenda ng National Kidney Foundation ng Amerika na ang pagpapanatili ng balat ng mansanas ay maaring halos doblehin ang antioxidant power kumpara sa pagkain lang ng laman. Hugasan ng mabuti, ibabad sa diluted salt solution ng 5 to 10 minuto at kainin ang buong balat. Ang mansanas ay mayroon ding mababang nilalaman ng potassium, phosphorus, at sodium, kaya halos ligtas ito para sa lahat ng pasyente ng bato sa lahat ng yugto, para sa mga nag-aalala sa asukal dahil may diabetes. Ang mansanas ay may katamtamang mababang glycemic index at ang fiber sa mansanas ay nagpapabagal ng pagsipsip ng asukal. Ang isang katamtamang laking mansanas araw-araw ay hindi dapat ikabahala. Sa totoo lang, ang mansanas ang madalas kong irekomenda sa mga pasyente dahil halos wala itong anumang disadvantages. Ang mga ordinaryong tao ay maring kumain nito, ang mga pasyente ng bato ay maring kumain nito, ang mga diabetic ay maring kumain nito, ang mga may alta presyon ay maring kumain nito. Isang uri ngang prutas na halos hindi ko kailanman sasabihing huwag ninyong kainin ito at nagbibigay din sa batong magagandang antioksidan. Kung hindi mo idaragdag ang masarap, mura, masustansiya, at ligtas na pagkain na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain, sayang. Pangatlo ay ang black fungus o tengang daga. Kilala ito sa mga Pilipino. Makikita ito sa pancit, chop suey, at lumpia. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang black fungus ay talagang may epekto sa pagprotekta sa boto. Ito ang mekanismo. Ang mataas na kolesterol sa dugo, lalo na ang masamang LDL cholesterol, ay unti-unting sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato. Ang pagbabang LDL ay nagpapababangang isa sa mahahalagang sanhingang paginang bato at nagagawa ito ng black fungus. Ipinakitang isang pag-aral na inilathala sa BMC na ang ethanol extract mula sa black fungus pagkatapos ng 8 linggo sa mga daga na may mataas na kolesterol ay makabuluhang nagpababang total kolesterol, nagpababa ng arteriosclerosis index, at nagpabuti ng antioxidant status. Ipinakita ng isa pang pag-aral na ang daga na kumain ng mataas na kolesterol na dieta na dinagdagan ng black fungus powder ay nagkaroon ng 17%, pagbaba sa serum total cholesterol at 24%, pagbaba sa LDL pagkatapos lamang ng 4 na linggo. Para mas madaling isipin, ang black fungus ay tulad ng isang maliit na walis na naglilinis ng mamadulas na tubo sa katawan. Kapag malinaw ang matubo, mas malinis ang dugo na umaabot sa bato at mas madali itong sinalang ang bato. 2 o 3 beses sa isang linggo, isang dakot ng black fungus na ibinabat at pinalambot, ilagay sa sabaw, iprito kasama ng itlog, gawing palaman ng lumpiang sariwa, o ilagay sa lugaw ay sapat na. Ang gusto ko sa black fungus ay maaari itong ilagay sa halos lahat ng karaniwang lutuing Pilipino nang hindi binabago ang lasa. Para sa mga hindi gustong kumain ng piraso ng black fungus, ilagay ito sa giniling na karne o hiwain ng maliliit at ihalo sa palaman ng lumpia. Ang buong pamilya ay kumakain ng hindi nalalaman kung ano ang kinakain, ngunit ang bato ng buong pamilya ay unti-unting pinoprotektahan. Pangapat ay ang blueberries. Binebenta na itong gayon sa maraming supermarket, parehong sariwa at frozen. Ang frozen na uri ay mas mura at ang nutritional content ay pareho sa sariwa dahil ang blueberries ay frozen kaagad pagkatapos anihin. Naglalaman ang blueberries ng anthocyanins, ang purple pigment na nagbibigay na natatanging kulay ng prutas, na may napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant effect. Higit pa rito, mayroong isang compound sa blueberries na tinatawag na pterostilbene. Kinumpirma ngang isang pag-aaral na inilathala sa Science Direct noong 2018 na ang pterostilbene ay may kakayahang bawasan ang serum uric acid at protektahan ang bato sa pamamagitan ng pagbabang creatinine, BUN, albuminuria, at pagpapabagal sa prosesong renal fibrosis. Ang mataas na uric acid ay hindi lang nagiging sanhi ng gout kundi tahimik ding sumisira sa bato, at ito ang hindi alam ng maraming tao. Madalas kong ipaliwanag sa mga pasyente sa ganitong paraan.
Alam ninyo ba ang manga pimples o boil sa balat? Kapag namamaga o naimpeksyon ang balat, lumalaki ito at masakit, nakikita agad at ginagamot. Ngunit iba ang mataas na uric acid. Nagkikristal ito sa loob ng renal tubules, tahimik, walang sakit, walang pamamaga. Ang maliliit na kristal ay parang napakaliit na basak na bubok na kumakayot sa dingding ng renal tubules araw-araw, unti-unting nagiging paklat, nagiging fibrous, nawawalan kakayahan ang bato na mag-filter. Lahat ng ito ay nangyayari sa kumpletong katahimikan. At ang blueberries na may pterostilbene at anthocyanins ay nakakatulong na pigilan ang prosesong ito mula sa loob. Para sa mga pasyenteng gan diabetes, ang anthocyanins sa blueberries ay nakakatulong din na kontrolin ang blood sugar at protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa glomeruli. Kumain ng isang maliit na dakot araw-araw, mga 1,3 tasa. Ilagay sa umagahan na smoothie, ihalo sa yogurt o kainin ng diretso. Kung hindi pa sanay sa blueberries, maaari itong palitan ng dark purple grapes, hinog na strawberry o purple plums. Ang dark purple at dark red na prutas ay naglalaman ng anthocyanins, magkaiba lang ang dami. Ang blueberries ang pinakamayamang source ngunit hindi lamang ito ang source. Panglima ay ang kale o collard greens. Bagamat ang panggalan ay dayuhan, ito ay kabilang sa pamilya ng broccoli, cabbage, cauliflower, at kohlrabi na pamilyar sa mga kusinang Pilipino. Ang pamilyang ito ng gulay ay tinatawag na cruciferous sa siyentipikong pangalan. Isang meta-analysis na inilatala sa PLOS ONE noong 2013 na nagsynthesize ng 12 pag-aaral na may higit sa 1,000 kalahok ay nagtapos na ang pagkain ng mas maraming gulay na cruciferous ay naugnay sa 19% pagbaba sa pangganib ng renal cell carcinoma. Isang hiwalay na pagsusuri na inilatala sa Nutrition and Cancer ang nakumpirma ngang mas mataas na bilang na may 27% pagbaba. Bakit may ganong espesyal na epekto ang manggulay na cruciferous? Dahil naglalaman ang mga ito ng sulforaphane at isothiocyanates, dalawang sangkap na may kakayahang i-activate ang self-protect na tumutulong sa mga seleng bato na labanan ang manakakapinsalang ahente mula sa labas. Ginagawa itong stir-fried with garlic, pinakuluang may sasawang toyo, inilalagay sa sabaw o ginagawang green smoothie. Ngunit sa totoo lang, ang broccoli ang mas inire-rekomenda ko sa aking mga pasyente sa Pilipinas dahil mas pamilyar ito, nabibili kahit saan, at mas mura. Ang broccoli na steam hanggang luto at sinasawsaw sa toyo na may kaunting dinurog na bawang o stir-fried with garlic at kinakain ng mainit ay sapat na. Isang bagay na kailangang tandaan ay huwag itong pakuluan ng masyadong matagal. Ang sulforaphane at isothiocyanates ay nasisira ng malaki kapag niluto ng masyadong matagal. Pakulo. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang pagkain na nagpoprotekta sa bato ay hindi kailangang maging marangya. Ang pinakuluang broccoli na may sasawang toyo at dinurok na bawang, isang mangkok sabaw na may black fungus, isang platong inihaw na tanigwe na may luyang dilaw, at isang hiwang mansanas para sa dessert. Ito ay isang ordinaryong pagkain ngang Pilipino. Bahagyang inayos lamang at ang bato ay nakakatanggap ngang maraming bagay na kailangan nito ng sabay-sabay. Huminto ako sandali dahil alam kong marami sa inyo ang nanonood at nag-aalala, hindi alam kung ano na ang nangyari sa kanilang bato, kung magiging tulad ba sila ni Aling Luz. Naunawaan ko ang damdaming iyon. Sa loob ng 35 taon en pakikinig sa mga pasyente, nakita kong napakatoto at nararapat ang pag-aalala na iyon. At gusto kong sabihin ng direkta, ang layunin ko ay hindi takutin kayo. Isinasalaysay ko ang mga bagay na ito para malaman ninyo na mayroon kayong mga pagpipilian at ang mga pagpipiliang iyon ay hindi mahirap, hindi mahal. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, paki-comment ang 2 salitang gintong bato sa ibaba. Ipadadala ko sa inyo ang isang libreng kopya ng 7-Day Kidney Protection Meal Plan for over 50s. Malinaw na nakalista dito ang bawat almusal, tanghalian, at hapunan na may kumpletong 10 bagay na sinasabi ko ngayon, ayon sa panlasang Pilipino.
may kanin, gulay, at isda, maayos, walang anumang matinding paghihigpit. Mag-comment lang ng gintong bato, ha, pagkatapos. Ipagpapatuloy ko ang natitirang 5 bagay. Pang-anim ay ang munggo. Hindi na ito kailangan pang ipakilala. Nasa lugaw, sinigang, o minsan ginagawang palaman. Ngunit ang papel nito sa bato ay hindi gaanong alam ngang marami. Ang pangunahing punto ay ang protina. Ang halaman at protina, ang hayop kapag pumasok sa katawan ay gumagawa ngang iba't ibang dami ngang basura. Ang protina mula sa karne ay nabubulok at gumagawa ng mas maraming urea, creatinine, acid, at nitrogen-containing products. Kailangang salain ngang bato ang lahat na iyon. Ang pagkain ng maraming pulang karne, lalo na ang processed red meat tulad ng hotdog o corned beef, ay mas nagpapahirap sa bato. Ang protina ang halaman mula sa munggo ay iba. Mas kaunti ang basura, mas madaling salain ngang bato. Isang malaking pag-aral sa Amerika na tinawag na ARIS, na sumubaybay sa 10,000 tao sa loob ng maraming taon, ay nagtapos na ang pagkain ng beans at legumes ay nagpoprotekta sa bato habang ang pulang karne at processed meat ay nagpapatas ng panganib ng chronic kidney disease. Ang isang pag-aral sa International Journal of Molecular Sciences ay nagpakita rin na ang hydrolyzed protein mula sa munggo ay may protektibong epekto sa bato sa isang modelo ng diabetic kidney disease na nagpapabagal sa pag-unlad ng sakit. Upang mas madaling maunawaan sa pamamagitan ng imahe ng kusina, ang pagkain ang maraming karne ay tulaan pagluluto en malaking kaldero, maraming pinggan, nakakapagod hugasan. Ang pagkain ng munggo ay tulad ng pagluluto ng mas maliit na kaldero, mas kaunting pinggan, mas madali para sa bato na hugasan. At ang ating bato pagkatapos ng 50 taong gulang ay tulad na rin ng isang matanda, wala na itong lakas na hugasan ang malaking kaldero araw-araw. Isa pang bentaheng munggo kumpara sa ibang uring beans ay ang medyo mababa ang phosphorus at potassium content na angkop sa halos lahat ng pasyente ang bato sa maaga at katamtamang yugto. Para sa mga nagtataka kung ang mapasyente ng bato ay maaring kumain ng beans, ang sagot ay oo, basta munggo sa katamtamang dami. Ang protina ang halaman mula sa bonsai. Lumilika ang mas kaunting nitrogenous waste kaysa sa protina mula sa karne. Ang mapasyente ng bato na nasa malubhang yugto lang ang kailangan magtanong sa kanilang doktor para sa individual na pagsubaybay. At gusto kong magdagdag isang bagay na madalas na hindi naunawaan ng marami. Hindi ibig sabihin na ang kumpletong pag-iwas sa protina ay mabuti para sa bato. Kung kulang sa protina, liliit ang makalamnan, bababa ang resistensya, mapapagod ang tao, at magkakaroon ng iba pang problema. Ang mahalaga ay ang pagpilingang tamang pinakmulan ng protina, at ang munggo ay isa sa pinaka-ideal na pinakmulan ng protina ngang halaman para sa manais protektahan ang bato habang kumakain pa rin ng sapat na sustansya. 2 o 3 beses sa isang linggo, ihalo sa gulay, salad, o ilagay sa sabaw ay sapat na. Pang-7 ay langis ng oliba, EFU. Ang isang botelya ng purong olive oil na karaniwan ay mabibili sa supermarket sa halagang 50-300-500. Maaring gamitin ngang isang buwan kung ginagamit lamang bilang dressing sa gulay. Mayroong isang napakatiyak na clinical trial na gusto kong ibahagi. Ang pag-aral na inilathala sa Journal Nutrients noong 2022, ang pangkat ng mga mananaliksik na Italyano mula sa University of Rome ay nagbigay ng 40 ml ng purong olive oil araw-araw sa 40 pasyente na may chronic kidney disease. Ginamit ng hilaw bilang sarsa o ibinuhos sa gulay sa loob ngang 9 na makakasunod na linggo. Ang mga resulta ay nagpakita ngang istatistikong makabuluhang pagbaba sa blood creatinine. Nabawasan ang azotemia o ang dami ngang urea protein sa dugo, nabawasan ang albuminuria, tumaas ang good HDL cholesterol, at bumaba ang triglycerides at serum uric acid. 9 na linggo, 40 ml araw-araw.
at ang mga resulta ay malinaw na nakikita sa mga pagsusuri sa dugo. Ang purong langis, eng oliba, ay naglalaman eng oleocanthal, isang compound na may anti-inflammatory effect na katulad eng ibuprofen ngunit natural at hindi nakakasama sa tiyan. Naglalaman din ito ng oleic acid na nakakatulong na bawasan ang masamang LDL cholesterol. Ang dalawang epektong ito ay nagtutulungan upang epektibong protektahan ang mga daluyan ng dugo ng bato. Ang paraan ng paggamit ay huwag iprito sa mataas na temperatura dahil sinisira ng mataas na temperatura ang oleocanthal. Bilhin ito at ibuhos sa pinakuluang gulay, ihalo sa salad, isawsaw sa buong butil ng tinapay, o ihalo sa suka para gawing dressing ng gulay. Simple lang, hindi na kailangan pang lutuin, at agad na makikinabang ang bato. Alam kong magtatanong ang ilan sa inyo, mahal ba? Kung ginagamit lang bilang hilaw na dressing, 40 ml araw-araw, isang 500 ml na bote ay tatagal nga halos 2 linggo. Kung ikukumpara sa gastos ng paggamot sa sakit sa bato sa bandang huli, ito ay isang napakalaking pamumuhunan. Mas mura palaging maiwasan ang sakit kaysa gamutin. Hindi iyan teorya, iyan ang nakikita ko araw-araw sa klinika. Pangwalo ay bawang. Ito ay matatagpuan sa bawat kusinang Pilipino, hindi na ito bago sa atin. Ngunit kakaunti ang nakakaalam kung paano nakakaapekto ang bawang sa bato at kakaunti ang nakakaalam ng tamang paraan upang mapanatili ang epektong iyon. Kapag dinurog o hiniwa ng maliliit ang sariwang bawang, ang enzyme alliinase sa bawang ay nagre-react sa alin at gumagawa ng alicin. Ang alicin ang may malakas na epekto. Kung buo pa ang bawang at hindi pa nahahati, wala pa itong alicin. Sinuri ng isang pag-aral na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences ang bisa ng alicin sa mga daga na may chronic kidney disease. Ang grupo ang mga daga na ginamot ang alicin ay nagkaroon ng systolic blood pressure na bumaba ng halos 40 mmHg kumpara sa grupo na hindi ginamot, at ang mga resulta ay katumbas ng losartan, isang napakapopular na gamot sa alta presyon na nagpoprotekta sa bato na madalas na inireseta nga doktor sa mga pasyente ng bato. Bukod pa rito, halos ganap na nabawasan ng alicin ang oxidative stress sa tissue ng bato. Bakit mahalaga ang presyon ng dugo sa bato? Dahil ang alta presyon at chronic kidney disease ay makasama sa isang walang katapusang siklo. Ang mataas na presyon sa mga daluyan ng dugo ay unti-unting sumisira sa mga glomeruli. Kung mahina ang bato, nawawalan itong kakayahang iregulate ang presyon ng dugo at ang dalawa ay nagtutulak sa isa't isa pababa. Nakakatulong ang alicin sa bawang na putulin ang siklong iyon. Mayroong isang maliit na teknikal na detalye na madalas kong pinapaalala sa mga pasyente. Pagkatapos durugin ang bawang, hayaan itong nakatayo ang 5 hanggang 10 minuto, huwag agad ilagay sa pagluluto. Sa loob ng 5 hanggang 10 minutong iyon, sapat na alicin ang nabubuo. Kung pagkatapos durugin ay agad ilagay sa mainit na kawali, sinisira ngang mataas na temperatura ang enzyme bago pa ito makagawa ng alicin. Ang bawang ay mabango pa rin ngunit nawawala ang karamihan ng protektibong epekto nito sa bato. Mas mainam na kainin ng hila. Ilagay sa suka, ihalo sa sariwang gulay, isawsaw sa pinakuluang gulay. Para sa mga may mahinang tiyan, iprito muna bago kainin. Mababawasan ang epekto ngunit mas mabuti pa rin kaysa wala. 2 o 3 butil bawang araw-araw ay sapat na. At isang maliit na paalala, para sa mga umiinom ng anticoagulant na gamot tulad ng warfarin, dapat magtanong muna sa doktor. Kung hindi, ang bawang sa pang-araw-araw na pagkain sa normal na dosis ay ganap na ligtas. Huwag makinig sa mga kumakalat sa internet at mawala ang isang napakagandang bagay na ito sa iyong kusina. Pangsiyam ay sibuyas. Ang sibuyas ay stir-fried with beef, inilalagay sa sinigang, ibinababad sa suka at kinakain kasamang pansit, o hinihiwa ng manipis at kinakain ng hilaw kasamang adobo. Kilalang-kilala na ninyo ito,
ngunit ang epekto ngang sibuyas sa bato ay hindi alam ngang lahat. Ang sibuyas ay napakayaman sa flavonoids, isang grupo ang antioxidants na may malakas na antibacterial at anti-inflammatory properties. Ipinakita na isang pag-aral na inilathala sa journal Clinical Phytoscience na ang flavonoid na nakuha mula sa bala na sibuyas ay may kakayahang pigilan ang nephrotic syndrome, pamamaga ng bato at pagtagas ng protina, at sabay na pigilan ang pinsala sa bato at pagbutiin. Ang balance ng electrolyte sa mgadagana na expose sa oksalate. Ang oksalate ay ang nagiging sanhing kidney stone sa maraming tao at ito ang hindi alam ng marami. Ang balat ng sibuyas na karaniwan nating itinatapon ay naglalaman ng mas puro na flavonoids kumpara sa laman ng sibuyas. Sa maraming lugar, nililinis ang balat ng sibuyas at inilalagay sa sabaw ng buto. Ang sabaw ay nagiging mas matamis at mas maganda ang kulay at nakakaroon din ng flavonoids mula sa balat ng sibuyas. Isang maliit na tip lang ngunit kakaunti ang gumagawa. Ang sibuyas ay halos walang kontraindikasyon para sa mga pasyenteng bato. Ang potassium content ay katamtaman, mababa ang phosphorus, mababa ang sodium, hindi tulad ng saging o dalandan. Ang mga bagay na madalas na ipinagbabawal sa mga pasyenteng ang bato dahil sa mataas na potassium. Ang sibuyas ay halos ganap na ligtas para sa lahat ng yugto at napakamura pa. Ito ay isang kidney protector na hindi kailangan ng malaking gastos. Madalas kong pinapayuhan ang mga pasyente na may chronic glomerulonephritis na magdagdag ng sibuyas sa kanilang pagkain ng mas madalas. Hindi kailangan kainin tulad ng gamot, kailangan lang na maging pamilyar ang sibuyas sa hapagkainan. Iprito sa karne, ilagay sa sabaw, kainin ng hilaw sa salad, at tandaan ang maliit na tip na panatilihin ang panlabas na balat, hugasan ng malinis, at ilagay sa sabaw ng buto, mas matamis ang sabaw, at ang flavonoids mula sa balat ay natutunaw din sa tubig. Ang bagay na madalas nating itinatapon ay ang pinakamahalaga sa sibuyas. Hindi dahil ito ay hindi ganong mahalaga kundi dahil gusto kong tapusin sa pinakasimple at pinakapamilyar sa bagay ngayon, iyon ay pipino. Ang pipino ay higit sa 95% tubig, at ang tubig ang pinakakailangan ng bato upang gumana ng maayos. Ang bato ay gumagana bilang isang filter, at upang maging malinis ang filter, kailangan ngang sapat na tubig na dumadaloy dito. Kakulangan sa tubig, lumalabas ang puro na ihi, nagkikristal ang mga dumi at nagiging bato, nagiging sanhi ng pamamaga, impeksyon, na umaakyat sa bato. May isang bagay akong gustong sabihin lalo na sa mga nakatatanda na nanonood ngang video na ito. Pagkatapos ng 50 taong gulang, nagsisimulang humina ang mekanismong pagdamang uhaw sa utak. Ang mamatatanda ay maring dehydrated na ng malaki nang hindi nakakaramdam ng uhaw. Mas kaunti silang umiinom ngunit kailangan pa rin ng bato ang normal na dami ng tubig. Marami akong pasyente na kapag tinanong ko kung gaano karaming tubig ang iniinom nila araw-araw, sinasabi nilang 3,4 baso. Ang 3,4 baso ay humigit kumulang 600,800 mililiter lamang. Samantalang ang minimum na pangangailangan ng isang normal na tao ay 1,5 hanggang 2 litro araw-araw. Ang pipino ay isang natural, masarap na paraan upang magdagdag ng tubig. Hindi na kailangan pang tandaan na uminom ng tubig tulad ng pag-inom ng gamot, sariwa at nagbibigay ng karagdagang bitamina C, bitamina K, fiber, at antioxidants tulad ng beta-carotene at flavonoids. Ang nilalaman ng potassium ay mababa na angkop sa halos lahat ng pasyente ng bato kahit na sa mga kailangan limitahan ang potassium. Kumain ng hilaw na pipino kasama ng kanin, isawsaw sa bagong, ihalo sa ensalada, o ilagay sa juice sa umaga, ilang piso lang ang isang piraso at ang iyong bato ay labis na magpapasalamat. Sa totoo lang, para sa mga matatanda, ang pinakakinababahala ko ay hindi kung ano ang kinakain nila kundi kung gaano karaming tubig ang iniinom nila.
Kailangan ng tubig ng katawan upang salain ang mga basura sa pamamagitan ng bato, upang i-regulate ang temperatura ng katawan, upang mapanatili ang matatak na presyon ng dugo. Kapag may talamak na kakulangan sa tubig, kahit na bahagya lamang ngunit tumagal ngang maraming taon, ang bato ay kailangang magtrabaho sa isang tuloy-tuloy na overworking state. Anti-anting napapagod ang bato. Ang pipino ay hindi kapalit ng tubig. Ngunit nakakatulong ito na magdagdag ng tubig sa pinaka-comfortable at masarap na paraan ng hindi kailangang tandaan na uminom ng tubig tulad ng pag-inom ng gamot. Ang pagkain ng isang pipino ay nakapagdagdag ng humigit kumulang 200 ml tubig. Hindi pa kasama ang bitamina at mineral na kasama nito. Hayaan ninyong ikwento ko ang pangalawang kwento bago tayo magtapos. Si Mang Jose Cruz, 63 taong gulang, mula sa Cavite, ay nagpakonsulta dahil medyo maulap ang ihi niya at madalas siyang pagod sa umaga nang walang malinaw na dahilan. Ang pagsusuri ay nagpakitaeng EGFR na 61 na lamang. Tinanong ko siya kung ano ang kinakain niya. Sinabi niya na kumakain siyang lutong bahay, kangkong, sinigang na kamatis, baboy, at paminsan-minsan ay isda. Mukhang maayos, ngunit nang tanungin ko ng mas detalyado, lumabas na halos hindi siya kumakain ng isda sa dagat, hindi kumakain ng prutas dahil takot sa asukal, at gumagamit ng murang vegetable oil. Halos lahat ng nabanggit ko sa video na ito ay kulang sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Nabuhay siya tulad ng milyon-milyong ordinaryong Pilipino. Walang nagturo sa kanya ng bagay na ito. Walang nagsabi sa kanya na kailangan ng espesyal na pangangalaga ang bato. Nabukod sa hindi pag-inom ng alak at hindi pagpupuyat, kailangan ding bigyan ng bato ang tamang pagkain na kailangan nito. At iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang channel na ito. Ginawa ang video tulad ngayon, upang ang mataong tulad ni Mang Jose, tulad ni Aling Luz, tulad ninyo na nanonood ay malaman ang mabagay na sana ay nalaman ng aking mga pasyente ng mas maaga. Pagkatapos kong payuhan, nagsimulang kumain si Mang Jose ng tanige 2 beses sa isang linggo. Nagdag ng black fungus sa sabaw tuwing nagluluto. Bumili ng maliit na bote ng olive oil para ibuhos sa pinakuluang gulay. Nasanay na siyang kumain ng isang mansanas sa hapon at magprito ang bawang pagkatapos durugin bago iprito. Hindi komplikado, hindi mahal. Pagkatapos nga 8 buwan, ang kanyang EGFR ay umakyat sa 65 at ang creatinine ay bumalik sa halos normal na antas. Ngumiti siya at sinabi sa akin, "Dok, ang pagkain pala talaga ay mahalaga." At idinagdag niya, "Ngayon kapag nagluluto ako ng kanin, tinatanong ko ang sarili ko, nakakuha na ba ang bato kung ano ang kailangan nito?" Ang masalitang iyon ay nagpainit sa aking puso dahil iyon mismo ang gusto kong gawin ng aking mapasyente. Napakahalaga, Mang Jose, napakahalaga. Hindi ko masasabi sa inyo na sa pagkain lang mga bagay na ito ay hindi na makakaroon ng problema sa bato. Walang ganong kasiguruhan. Ngunit masasabi kong sigurado, batay sa nakita ko sa loob ng 35 taon, na ang tamang dieta ay maaring makabuluhang magpabagal sa paginang bato, at sa maraming kaso ay mapabuti pa ang function ng bato ng malinaw. Hindi ito bagay na narinig ko lang, ito ay nakita ko mismo sa aking totoong pasyente tulad ni Aling Luz at Mang Jose. Madalas kong ihahalin tulad ang bato sa pinakamatapat na katulong sa bahay ng ating katawan. Nagtatrabaho ito ng walang reklamo, walang pahinging ang dagdag sahot, walang pagrereklamo ng pagod. Sa loob ng ilang dekada, sinasala nito ang bawat patak ng dugo na dumadaloy, pinapanatili ang mga mabubuting bagay, inilalabas ang mga nakakalason, kinokontrol ang presyon ng dugo, binabalanse ang mga mineral, lahat ito ng mag-isa ng walang pumapansin. At kapag nagsimula itong mapagod, hindi rin ito nagrereklamo, patuloy lang ito sa pagtatrabaho, hanggang sa hindi na ito kayang magtrabaho, saka lang natin malalaman. Kaya, ang tamang pagkain para sa bato para sa akin ay hindi tungkol sa pahihigpit.
Ito ay ang paraan ngang pagpapahalaga natin sa isang nagtatrabaho para sa atin nang walang tigil sa buong buhay nang hindi kailanman pinasasalamatan. Ang 10 bagay na nabanggit ko ay hindi mahirap. Ito ay 10 maliliit na yakap na ibinibigay natin sa ating bato bawat linggo sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagkain. At iyon ang gusto kong maalala ninyo ng higit sa lahat pagkatapos magtapos ang video na ito. Hindi isang listahan, hindi isang numero, kundi ang pakiramdam na ang kinakain natin ngayon ay nag-alaga sa isang napakahalagang bagay na hindi pa natin napapansin. Ang gusto kong iwi ninyo mula sa video na ito ay hindi isang listahan ng 10 bagay na kailangang bilhin agad. Ang gusto ko ay tignan ninyo ang inyong pagkain at magtanong lamang ng isang katanungan. Sa linggong ito, ano ang naibigay ko sa aking bato upang maprotektahan nito ang sarili? Isang piraso ngang tanige, isang mansanas, isang dakot ng black fungus sa sabaw, isang butil ngang dinurok na bawang na iniwan ng 5 minuto bago ilagay sa suka, ilang hiwa ngang pipino na kinakain kasama ngang kanin. Hindi kailangan gawin lahat ng sabay-sabay, hindi kailangan maging perpekto. Bawat araw magdagdag lang ng isang maliit na bagay, regular, pasensyoso, at magpapasalamat ang inyong bato sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas mahusay, mas matagal, at mas kaunti ang problema sa mga susunod na taon ng inyong buhay, 35 taon ngang pagpapatingin sa klinika. Ang pinakamarami kong natutunan ay hindi mula sa mga aklat ng medisina kundi mula sa mga kwento nga pasyente na nakaupo sa harap ko. Mula kay Aling Luz na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang resulta. Mula kay Mang Jose na nakangiti habang tinitignan ang resultang follow-up check-up. Ang makuwentong iyon ay nagpapaalala sa akin araw-araw na ang kalusugan ay hindi natural na nagtatamo at hindi rin nawawala sa isang araw. Ito ay binuo sa bawat pagkain, sa bawat maliit na bagay na pinipili nating ilagay sa ating bibig araw-araw. Para sa inyong higit sa 1 gulang, taos puso akong nagre-rekomenda na magpa-blood test at urine test ng regular kahit isang beses sa isang taon. Ipasuri ang creatinine, EGFR, at kumpultong urinalysis. Hindi ito mahal, hindi komplikado, ngunit nakakatulong ito na maagang matukoy. Ang mapagbabago, sa bato bago, pa ito lumubha. Tulad ni Aling Luz na natuklasan sa stage 3, may sapat pa siyang panahon para gumawa ng maraming bagay. Kung umabot sa stage 4 o stage 5, iba na ang kuwento. At huwag maghintay hanggang sa makaramdam ngang sakit o discomfort bago magpa-check up. Hindi sumasakit ang bato kapag nasisira ito. Iyan ang katangian nito at iyan din ang dahilan kung bakit kailangan nating maging proactive at hindi maaring maghintay ang senyales nito. Kung hindi pa kayo nag-comment ng Gintong Bato para makuha ang 7-day Kidney Protection Meal Plan for over 50s na material, paki-comment na agad. Available ang material, ipadadala ko ng libre sa lahat. Malinaw na nakalista dito ang bawat pagkain sa loop ngang 7 araw na may kumpletong 10 bagay na nabanggit ko ayon sa panlasang Pilipino. May kanin, gulay, at isda, walang matinding paghihigpit. Hindi ito meal plan para sa mga malubhang may sakit. Ito ay isang ordinaryong pagkain ng Pilipino na inayos sa tamang paraan upang makakuha ang bato ngang lahat ng kailangan nito. Kung kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at ibahagi sa mamahal sa buhay, lalo na sa mahigit sa 50 taong gulang na hindi pa regular na nagpapa-check up sa bato. Mag-subscribe sa channel na Laking Sariva sa Katandaan para hindi makalagtan ang susunod na video. Sa susunod na linggo, pag-usapan ko ang magawin na sa tingin natin ay mabuti para sa kalusugan ngunit tahimik na sumisira sa bato araw-araw. May mga bagay na maririnig ninyo na ikagugulat ninyo dahil napakapamilyar at pang-araw-araw ito. Makita-kita tayo sa video na iyon. Ako si Dr. Renato Bagani. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras na samahan ako hanggang sa dulo ng video na ito. Naway kayo at ang inyong pamilya ay laging sariwa at malusog ang bato at masaya.